Horror na yata ang pinaka-personal na genre ng entertainment Para sa akin lang ha. A good melodrama might give you tears, pero ang horror ay pwedeng halongkatin ang pinatatago mong trauma simula ng bata ka pa lamang. Parang comedy lang, subjective ang horror. May mga bagay na sobrang kinakatakutan mo, pero sa ibang tao ay sakto lamang. Nitong mga nagdaang taon ay nauso ang analog horror. Marami at masalimuot ang term na ito. Pwede mong sabihin na ito ay found footage genre, gaya ng pelikulang Blair Witch Project. Basta ang alam ko, para masabing analog horror ang isang gawa ay kailangan nito ng mga element na heavily reliant sa VHS, Betamax, at internet age. Para sa analog horror, malaking bagay ang grainy atmosphere. Lahat ng imperfections ng multimedia mediums tulad ng grainy quality ng tapes, distorted sounds, low quality video resolution at 16.9 aspect ratio ay pasok sa banga. Get it? Halimaw sa banga. Matanda na talaga ako. Sa YouTube at Reddit ako madalas naghahanap ng mga good stuff na analog horror. Dito ko nakilala ang mga channels na Local 58, Gemini Home Entertainment, Mandela Catalog, Keen Pixels, Liminal Land, Vibing Leaf at ilan pang dosenang analog horror content creators. At lately nga lang ay napapansin ko na din na maraming Pinoy content creators ang sumasabay sa bugso ng analog horror. At kung titingnan mo ay bakit nga naman hindi? Tulad ng maraming tao sa mundo, mahilig tayo sa mga bagay na luma at sentimental. Batang 90s culture, Betamax era, anime fandom, you name it. Marami sa atin dito na nasa early 30s at 40s, oo, tumatanda na talaga tayo, ay TV at internet ang naging lente sa maraming aspeto ng buhay. Para sa marami sa atin, ang apat na sulok ng TV ang realidad. At ngayon ngang marami sa atin ay mabuhok na. Na-realize natin na ang buhay pala ay mas masalimuot pa sa telebisyon. Nakapanood ako ng analog horror content sa isang Facebook page na may pangalang Pinoy Cursed Broadcast. Earnest attempt siya sa Pinoy analog horror. Gusto ko yung video niya na 3 AM Habit. Horror version siya ng pamosong Pinoy habit na 3 PM prayer sa mga TV noong araw. Mayroon siyang deadly twist sa dulo. Gusto ko rin yung videoke version ng I Love You Boy na kanta ni Timmy Cruz. Noong una ay akala mo normal na videoke lamang until you witness something sinister is happening in the background of the video. Pero pinaka gusto ko na sigurong video niya ay yung video niya tungkol sa milagrosong pagpapakita ng dalawang anghel sa Tambobong, Manila. Tambobong ang dating pangalan ng syudad ng Malabon. Tingin ko sa timeline ng video na ito ay hindi napalitan ng pangalan ng syudad. Ang alternate timeline ay common na tema sa maraming analog horror na content. Ito ang pinakagusto kong video sa page niya dahil pinagsama itong Pinoy na Katolisismo at Lovecraftian na abomination. Rough on some of its edges ang karamihan ng video niya. Some videos are heavily inspired by other superior analog horror contents tulad ng Mandela Catalog at Local 58. Pero you can see the guy's dedication on the genre na para sa akin ay very admiring. Nasa description ng video na ito ang channel niya so you can definitely watch him after. Very niche ang analog horror content sa Pinas, pero I can see a lot of potential to it. Para sa akin, democratizing ang experience na pwede kang gumawa ng ganitong mga content na di na kinakailangan ng malaking budget at over-the-top jump scares.
At ngayon ngang nagkaroon na ng usapan ng mainstream na pelikula tungkol sa Backrooms na muling pinasikat ni Kane Pixels, ay mukhang mas makikilala pa ang internet analog horror sa bansa natin.